Okay, Donation, welcome to this video. Ngayon pag-uusapan natin ang Sarisuke. No, tatalakayin natin dito kung totoo ba talaga na pwede kang kumita ng 50,000 pesos kahit wala kang puhunan, wala kang nilalabas sa puhunan. No, pag-uusapan na rin natin dito ang nakikita kong maganda at hindi magandang bagay para magkaroon ka ng idea kung para sa iyo ba talaga ito o hindi. Pero bago natin sagutin yan, ano nga ba yung Sarisuke? Ang Sarisuke ay isa pong community selling at buying platform kung saan tinutulungan ng mga tao para makapagsimula ng isang online grocery business. Ang tanong, paano ka naman kikita dito? So una, kailangan mo magkaroon ng online store mo, kailangan mong gawin ay mag-download ng app ng Sarisuke, then mag-create ka ng account doon. So try natin mag-create ng account. So ngayon mag-install tayo ng Sarisuke dito sa mobile phone natin. Okay, lagay lang natin Sarisuke app, ayan. Then, hanapin mo na itong Sarisuke, install natin. So ngayon, kapag na-install mo na, open lang natin, mag-create tayo ng account. Ilagay lang natin dito yung phone natin, 09. Then, agree to terms and conditions, start. Tapos, ilagay mo dito kung nasang address ka. Sabihin natin, Metro Manila. Then, next. Then, kapag meron ka na, continue lang natin. So dito, ilalagay mo dito yung name ng store, ng online store mo. For example, ito, Freshmart. So ilagay na natin dito. Meron na tayong store name. Then, click submit. So ayun, nandito kapatid, makikita mo na dito yung order, product, okay, sa store. Ayan yung link at yung account mo. Then sabihin natin, kung mayroon ka ng account, ang gagawin mong next ay i-offer ito sa iba o i-share mo yung online store mo sa social media account mo. Kapag may bumili o nag-grocery sa loob ng online store mo, pwede kang kumita doon. Ang tanong, paano ba yung proseso dito sa Sarisuke? Ngayon, pag-usapan naman natin yung proseso. Once na meron ka ng customer, makikita mo na meron kang to approve. Okay, dito sa home, makikita mo yan dito sa store. Then, makikita mo yung customer mo dito sa view my Suki customer. So, click mo lang yan. Then, makikita mo na dito, pwede mong tawagan or pwede mong i-text yung customer mo. For example, sabihin natin na i-approve ko na yung mga binili niya. Ang gagawin lang natin, una, kailangan mag-cash in ka muna kapatid. No? Cash in tayo. Lagay natin dito ay 3,000. Cash in muna tayo. So, meron dito no credit card, no retail outlet, Maya, GCash, Shopee Pay, o direct debit. Okay, ayan, andyan. BPI, Union Bank, at RCBC, BDO. So, ang gagawin natin, ilagay natin dito yung sa credit card. Ngayon, once na nakapag-cash in ka na, click mo lang tong go back to store. Then, makikita mo na meron na tayong order limit. Okay? So, ang gagawin natin, balik tayo dito sa My Suki Customer. Then, i-click natin to. Then, ilagay natin to na approve lahat. Okay? Approve natin. So, makikita mo, yung kinash in natin, dun sa order limit, meron na siyang binawas na 2,332. Ongoing orders yun kapatid. Okay, may kita mo yun dito sa order ng cut-off natin ay 5 PM. So, para ma-deliver siya bukas. So, may kita mo dito yung transaction. Okay? So, ganun lang kadali kapatid na mag-process ng order. Once na i-deliver na sa'yo yung produkto, okay, di customer, ang gagawin mo dyan kapatid, pwedeng i-pick up niya yung product sa'yo sa lugar mo or pwede mong i-deliver sa kanya. Kung ano yung option na inilagay mo dito kapatid. Kasi sa akin dito ay nakalagay ay for pick up. Okay? So, ang customer pipiliin lang ay pick up or delivered. Ngayon, pag-usapan naman natin ang maganda at hindi magandang bagay na nakita ko sa application na ito. Disclaimer lang na ang pag-uusapan natin ngayon ay batay lamang sa personal opinion ko. Ang layunin na pag-uusapan natin ngayon ay makapagbigay lamang ng balanseng impormasyon na maaaring makatulong sa iyong pag-unawa tungkol sa Sarisuke. Ngunit hindi po dapat ito gawing pangunahing basyan sa iyong pagdedesisyon. Okay? Unahin na natin yung magandang bagay na nakita ko dito sa Sarisuke. Unang-unang nagustuhan ko dito ay ang Sarisuke ay wala pong joining fee o membership fee. Ibig sabihin, pwede ka dito makapagsimula ng walang bayad o walang paunang bayad. Hindi kasi katulad sa iba
na bago ka makapagbenta o bago ka makapagsimula, no, kailangan mo munang magbayad ng membership fee o subscription fee. No, buwan-buwan mo pong babayaran yon para magpatuloy yung pagbebenta mo ng mga products nila. Ibig sabihin, hindi ka pa kumikita, okay? Meron ka na agad cost. So dito sa Sarisuke, wala pong membership fee kang babayaran para makapagsimula. No? Pangalawang nagustuhan ko dito, madali pong gamitin o user-friendly kumbaga. Kasi kahit sino pwedeng maintindihan kung paano gamitin ang application at yung proseso kung paano mo gagawin ng negosyo. So, isa yun sa mga nagustuhan ko, kapatid. Pangatlo, ang Sarisuke ay mayroong customer support na pwede mong pagtanungan kung meron kang hindi naintindihan o meron kang problema sa loob ng application. Isa ito sa nagustuhan ko kasi napaka-importante sa isang negosyo na meron kang ganitong klaseng feature. Hindi lang yan dahil maliban sa customer support, na meron din silang learning portal para mas maunawaan mo ng mabuti kung paano mo gagawin yung negosyo o kung paano mo sisimulan ang negosyo. So, pang-apat na nagustuhan ko dito ay direct ka sa local supplier at brand. Ibig sabihin, merong mga produkto dito sa Sarisuke na mas mura kaysa sa iba. Okay? Panglimang nagustuhan ko dito, makakasiguro ka na yung customer mo ay mga totoong tao. Meron kasi mga naglalabasan ngayon na ganitong klase ng form of business o flow ng negosyo na random generated lang yung mga customer. Hindi ka pa nagpo-promote, meron ka na agad customer agad-agad. Hindi pa tapos yung araw, hindi mo pa naiintindihan ng negosyo, meron ka na agad customer na hindi mo naman kilala kung sino. Okay? Mag-ingat po kayo sa ganitong klase ng scam o ganitong klase ng scheme. Pero dito sa Sarisuke, makakaasa ka na totoo ang negosyo na gagawin mo o pinapasok mo. Legit na legit dahil performance-based din po ito. Ibig sabihin, kailangan mong gumalaw, no, para kumita. Kailangan mong mag-promote para kumita. Kailangan mong mag-offer para kumita. Hindi lang yan dahil makikita mo kung sino yung kliyente mo at dadaan sa'yo yung produkto. Kumbaga, kasama ko dun sa proseso, okay, para kumita ka. Pang-anim na nagustuhan ko dito ay maliban sa pagbenta mo ng produkto, gamit ang store link mo, pwede mo rin itong gamitin na pang-sarili. Ano-ano ba yung benefit kapag ginamit mo ito na pang-sarili? Unang-una, meron kasi itong Suki price at CL price. So dito, mas makakatipid ka kaysa sa bumili ka sa labas kasi discounted na yung mga bawat produkto. Okay? Pangalawa, hindi ka nalalabas ng bahay para lang makapag-grocery. Hindi mo na mararanasan yung matinding init, okay? Hindi mo na kailangan maggasto sa pamasahe at sa gasolina, no? Para lang makapag-grocery. Dito, sa Sarisuke, pwede ka na makapag-grocery sa loob ng bahay mo, okay? So, yan yung mga nagustuhan ko sa Sarisuke, okay? Ngayon, pag-usapan naman natin, ano yung mga hindi ko nagustuhan o ano yung mga nakita kong hindi magandang bagay, okay? Dito sa Sarisuke. Disclaimer lang ulit, ang pag-uusapan natin ngayon ay batay lamang po sa personal opinion ko. Okay? So, ang layunin ng pag-uusapan natin ngayon ay makapagbigay lamang ng balansing impormasyon na maaaring makatulong sa iyong pag-unawa tungkol sa Sarisuke. Ngunit, hindi dapat itong gawing pangunahing basihan sa iyong pagdidesisyon. Okay? So, unang bagay na hindi ko nagustuhan dito, hindi pa available ang Sarisuke sa ibang lugar. Okay? So, available lang po ang pag-deliver ng Sarisuke sa lugar sa loob ng Metro Manila, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, at Rizal. So, kung wala ka sa mga lugar na ito, okay, hindi mo magagamit ang benefit na pwede mong makuha sa Sarisuke. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito sa Sarisuke ay para sa akin, personal opinion ko lang po, hindi po realistic para sa akin na kumita ng 50,000 pesos sa isang buwan na walang puhunan. Hindi ko sinasabi dito na hindi realistic na kumita ka ng 50,000 pesos sa isang buwan. Okay ha? Ang sinasabi ko dito, para sa akin, in my personal opinion, hindi po realistic ang pwede kang kumita ng 50,000 pesos sa isang buwan na wala kang nilalabas na puhunan. No? Paano ko nasabi? Okay? Unang-una, bago ka makapag-process ng order, kailangan mo po munang mag-cash in. Ibig sabihin, kailangan mong maglabas ng pera. Kapag naglabas ka ng pera, puhunan na agad yon, okay? So, maalis na agad yung pangako na hindi mo kailangan maglabas ng puhunan dahil bago ka makapag-process ng produkto para ma-deliver yung product sa'yo at i-deliver mo naman sa customer mo, kailangan mo mag-cash in muna dito. Pero kung magaling ka makipag-usap, possible din naman kasi pwede mong gawin, magbayad muna si customer sa'yo
Kasi once na mayroon ka ng order, pwede mong matawagan o pwede mong ma-text si customer. Pwede mong sabihin na bago ma-process yung order, kailangan muna nilang magbayad sa'yo. Kung lahat ng customer mo ay ganon, no? Na magbabayad muna bago makuha yung bago ma-process yung order nila. Pero alam naman natin na hindi lahat ganon. Nandun lang ako sa realistic. No? Ulitin ko na opinion ko lamang po ito at hindi pwedeng gawing pangunahing basihan. Okay? Pangalawang dahilan kung paano ko nasabi na hindi ito realistic. No, meron kasing tinatawag na credit limit sa Sarisuke. Yun yung pwede mong gamitin na pangpuhunan mo sa mga order. Pero mangyayari lang yon, ma-unlock mo lang yon once na ikaw ay nagka-cash in. Okay? The more na nagka-cash in ka, the more na nakakapagbayad ka ng utang, the more na tumataas yung sales mo, lumalaki yung credit limit mo o dun mo lang ma-unlock yung credit limit mo. Para ma-unlock mo yon, mayroon pa ring usapan na puhunan. No? Kailangan mo pa ring maglabas ng pera. So dun pa lang, maalis na yung pangako na pwede kang kumita kahit walang puhunan. No? Pangatlo, sabihin natin na nagawa mo na yung paraan kung paano mag-cash in o about naman sa credit limit. Ang pwedeng maging challenge mo dito, okay, ay yung pag-deliver ng product. Sabihin natin na wala sa area yung customer mo. Kailangan mong i-deliver yung produkto sa kanila. So dun pa lang, kailangan mo na ng puhunan ulit kung paano mo ma-i-deliver yung product sa customer mo. O maliban na lang kung meron ka sariling sasakyan. Pero pwede mo din naman piliin na sila yung magpipick up ng order sa lugar mo. Ang isa pang challenge doon, kung sila naman yung magpipick up ng product, okay, na binili sa online store mo, sa lugar mo, kung bakit sabi ko na hindi realistic yung 50,000 pesos na walang puhunan. No, sabihin natin na sila yung magpipick up ng order, okay? Bakit nila gagawin yon kung available naman yung mga convenience store, no, sari-sari store, at iba pang grocery market sa lugar nila. No, dito pa nga lang sa amin, no, example na, meron ng 3 tindahan paglabas mo ng bahay. Okay? Paglabas mo ng subdivision, meron 7-Eleven, may Dali, okay? Isang sakay mo lang, Palengke na, isang sakay mo lang, Robinson na, isang sakay mo lang, SM Supermarket na, may Save More. Ibig sabihin, accessible na lahat ng mga bagay na yon. So malaking challenge talaga sa iyo yon kung paano mo magagawa na kumita ng 50,000 pesos na wala kang nilalabas na puhunan. No, pang-apat na dahilan ko kung bakit ko nasabi na hindi realistic yung 50,000 pesos na wala kang nilalabas na puhunan. No, pwede kasing imbes na bumili sa online store mo, yung customer, malaki ang posibilidad na mag-create na lang siya ng sarili niyang online store, then bumili siya sa sarili niyang online store. Okay? Kapag ganon, mas mabilis, mas convenience, mas makakamura siya kaysa bumili siya sa online store mo. Kapag ganon, ang ginawa niya, ikaw lang yung nag-introduce ng Sarisuke pero wala kang kikitain doon. So yan yung mga dahilan kung bakit ko nasabi na hindi realistic ang 50,000 pesos na kita sa isang buwan na wala kang ilalabas na puhunan. Pero magdedepende pa rin yon sa diskarte na gagawin mo. So, ito lang yung dalawang bagay na nakita kong hindi maganda sa Sarisuke. No, ulitin ko na ito lang po ay base sa personal opinion ko. Okay? So, ang review natin dito, yes, ang Sarisuke po ay isang legit na business, magandang negosyo, pero kung magbabase ka dun sa pangako, okay, nakikita ka ng 50,000 pesos a month, okay, na wala kang nilalabas sa puhunan, nakikita ko na hindi po yun realistic para sa akin. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, ano naman po yung masasabi mo dito sa Sarisuke? Maganda ba itong simulang negosyo o nakikita mo na hindi ito profitable para sa iyo? So comment mo sa haba ng video na to kung ano yung sagot mo sa tanong natin para malaman ko kung ano yung kuro-kuro mo about dito sa topic natin, about dito sa Sarisuke. Kung meron ka ring mga gustong ipa-review ng mga company, platform o pagkakakitaan, no? Pwede mong i-comment sa haba ng video na to yung pangalan ng company, platform o pagkakakitaan na gusto mong ipa-review. Okay? So, dito na nagtatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka natunan, no, give me a big thumbs up, no, share this video, comment below, subscribe. At huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Hanggang sa muli, I'm Neil Yanto. I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!